Nanay, manahimik na po kayo. Sa loob ng 5 taon. Itinuring ko kayo at si tatay bilang tunay kong pamilya. Pero ngayon ko lang nakita na ginawa niyo lang pala akong isang tanga. Isang kasangkapan para itago ang isang kriminal. 5 taon nang idineklarang patay ang asawa ko. Tinangay daw nang rumaragas ang baha sa gitna ng isang malakas na bagyo. Mula noon, pinarangalan ko ang kanyang alaala. Nagpapamisya ako para sa kanya. Sinusuportahan ko ang mabiyenan ko. At binabayaran ang gabundo na utang na iniwan niya sa pakalugi. Pero sa pagbisita ko sa isang kasamahang may sakit sa mamahaling San Luke's Medical Center sa BGC. Hindi ako makapaniwala sa nakita nga mata ko. Ang asawa kong iniyakan ko ng patay. Ay, buhay na buhay. Malusog. At kalong-kalong ang bagong silang na sanggol nila ng kanyang krida. Sa tabi niya, ang magabiyenan ko at ang hipak ko. Abala sa pag-aasikaso. Lumalabas na ang pakalugingang kumpanya niya at ang malagim niyang pakamatay. Ay isang malaking panloloko para takasan ang kanyang mautang at ang suweldo ko bilang isang police major sa PNP. Ang siyang bumubuhay sa marangyang pamumuhay nila. Pero minaliit nila ang kakayahan ng isang aktibong pulis at ama ko. Isang retiradong Police General sa sandaling pinindot ko ang record button sa Siwanganeng Pintoeneng Hospital. Ang batas ay nagsimula ng kumilos para gapiin ang buong pamilya nila. Mula sa sandaling ito, sasaksihan ninyo ang 5 taon ng kahibangan na tiniis ko at ang matamis na sandalingang pahiganti. Kung saan, sa ngalan ng batas, isinukli ko ang lahat ng sakit na dinulot nila. Ang makapal na amoy na natutunaw na kandila mula sa lamay ay sumasakal sa maliit na sala. Kinakapos ang aking pahinga. Ang apoy ay walang tigil na kumikislap sa tabingang malamig na mukha ni Alex. Sa kanyang litratong nakakuadro sa ibabaw ng aparador, katabingang isang lumang rosaryo na inilagay namin. Ang itinang lalaking iyon na di umano'y nalunot sa isang ilog sa kasagsagan ng bagyo 5 taon na ang nakalipas. Ay, malinis pa rin tingnan. Ngunit wala ng kaluluwa. Matapos kong bayaran ang misa para sa anibersaryo sa parokya, heto ako, si Isabel. Mag-isang naghahanda ng isang malaking hapunan para gunitain ang kanyang pagkamatay, tumutulo ang pawis sa aking sentido. Binabasa ang kubelyo ng aking simpleng damit sa loob ng 1,825 araw sa ilalim ng titulo bilang biyuda. Tahimik kong inako ang papel ng pagiging ulo ng pamilya sa sira-sirang bahay na ito. Ang magapamay ko na dating sanay humawa ng baril ng mga police report at NG mga criminal sa Homicide Division ay ngayoy, magaspang at kalyo na sa kapapalaba, paklilinas, pagluluto at pagbabayad ng milyon-milyong utang. Dahil niloko ako ni Alex na pumirma bilang gwaranto ng kanyang kumpanya bago siya naglaho. Ang luma at 3 palapah na bahay. Nasa dulo ng isang eskinita sa Sampaloc ay palaging madilim at malinsangan.
Walang mararamdamang init ng isang pamilya. Ang tanging pumupuno sa bahay ay ang walang katapusang buntong hininga at mga mapanuring tingin na tumatagos hanggang sa buto. Nung sandaling iyon, pumasok ang biyenan kong si Rosario sa kusina. Namamaga ang kanyang mga talukap. Ang panyong nakasabit sa kanyang balikat ay basa sa mga buhayang luha. Habang nakatingin sa litratong ang kanyang anak, nagsimula siyang humikbi. Alex, anak ko. 5 taon na pala mula nang iwan mo kami. Kung hindi lang sana nalugi ang kumpanya, hindi ka sana namatay sa ganong paraan. At iniwan ang kawawa mong asawa na pasanin lahat ng utang. Pakiramdam ko ay guguho ang mundo sa akin. Hindi ako luminghon at nakpatuloy lang sa ritmikong pakibanakar na. Ang tunog ng kutsilyong tumatama sa sangkalan ay malakas na umaling-awngaw. Na parabang sinusubukan kong putulin ang mga pekeng panaghoy na araw-araw kong naririnig. Kabisado ko na ang linyang iyan. Anibersaryo man. Pasko. O sa mga araw na nangunggulit ang mga pinakakautangan. Ang biyenan ko ay palaging hihiga sa kama. Iyak ng malakas para makuha ang awang kanyang mabait na manugang. Lumapit si Rosario at hinawakan ang balikat ko gamit ang kanyang mga butuhang kamay. Ang kanyang humihikbing boses ay mabilis na naging isang pabulong na may halong pagkalkula. Isabel, alam kong nahirapan ka na. Salamat sa'yo. Sa loob ng 5 taon, nakapagpahinga ng payapa si Alex namin sa kabilang buhay. Pero ngayong buwan, walang aba kaming kinihipit na makakpapautang. Kailangan nating bayaran ang 500,000 piso para sa interes sa matrikula ni Lucy sa kolehiyo. At ang biyenan mo. Habi-habang umubo. Pero wala man lang tayong kahit 100,000 piso para sa mga gamot niya. Kanino pa baasa ang matandang nanay na ito kundi sa iyo? Napapikit ako at pilit na niluno ang isang buntong hininga na namumula sa kaibuturan ng aking dibdib. Ang pagod sa isip at katawan ay pabigat sa aking mga balikat. Pakiramdam ko. Ang tiwala ko ay parang isang talampas na unti-unting ginuguhong nga alon ng kanilang kasakiman. Ang aking police instinct at propsyonal natala ng isip ay matagal. Nung nagbababala sa aking tungkol sa hindi natural na sitwasyong ito, ang mga damit na seda. Lumaman, ngunit napakamahal. Naswat ng aking biyenan. At ang amoy ng mamahaling imported na sigarilyo na nakmumula sa aking biyenan mula sa bakuran ay tahasang sumasalungat sa kanilang mga reklamo tungkol sa kahirapan. Gayunpaman, ang pagmamahal ko sa pamilyang aking yumaong, asawa at ang aking moral na responsibilidad ay pumipilit sa aking makbulak-bulagan sa sarili kong mahinala. Nung sandaling iyon, pumasok ang hipak kong si Lucy sa kusina na may tamat na paglakad. Nagkunwari siyang tutulong sa pamamagitan ng pagkuha ng isang tali ng perehel. Ngunit ang kanyang malikot na mata ay hindi maalis sa aking bag na nasa ibabaw ng mesa. Sa isang malambing na boses na puno ng ibang intensyon. Binitiwan niya ang kanyang patama. At Isabel, peko ka na siguro pakatapos na isang buwang business trip. Narinig ko na solve niyo raw ang isang napaka-importanteng kaso. Binigyan kang medalyang karangalan at malaking bonus.
Siguro ilang daang libo rin yon? No. At siguradong tinaasan din ang sahod mo. Ang saya-saya ko para sa'yo. Ang walang hiyang tanong ni Lucy ay parang isang baldeng malamig na tubig sa aking pasensya. Sa mga nakaraang taon, ang hipakong ito ay nabuhay na parang isang parasito, humihingi sa akin ng pera para sa lahat. Mula sa kanyang pag-aral, sa kolehiyo hanggang sa kanyang pang-araw-araw na gastusin. Sa kanyang mamata, ako ay isang ATM lamang. Humarap ako at tinitigan siya ng diretso gamit ang aking matatalas na mata bilang isang pulis. Napaurong siya at yumuko. Sumagot ako na walang bahit ngang emosyon. Ang bonus ay ayon sa regulasyon at halos hindi pa sapat para sa gamot, nege, tatay mo. Hindi iyon ang yaman na iniisip ng mga tao? Mas mabuting tigilan mo na ang paksilip sa bulsa ngang iba. Mag-focus ka sa pagtatapos mo at alalahanin mo ang sarili mong kinabukasan. Ang aking matata na mga salita ay nakpayalo sa kapaligiran na kusina sa isang iglap. Ang pekeng ngiting ang aking biyenan ay naging isang pilit na ngiwi. Mabilis niyang ipinagtanggol ang kanyang anak. Naku, Diyos ko? Nagtatanong lang naman si Lucy kasi nag-aalala siya sa iyo. Ano pa bang intensyon niya, huwag ka namang masyadong balat sibuyas? Sa wakas, ang lahat ng pagkain ay maayos na nakahain sa mesa sa hapagkainan. Ang malamlam na ilawng kandila ay napapalabo sa mga mapakunwaring mukha na naantanda ng krus. Nagpapanggap na nagdarasal para sa walang hanggang kapayapaan ng yumao bago kumain. Umatras ako at malamig na pinanut ang pekeng debosyon ng pamilya ng aking asawa sa kaibuturan ng aking pagkatao. Palaging mayroong isang hindi nakikitang pader. Isang malaking pakiramdam nga pagiging hiwalay sa loob ng 5 taon. Ibinigay ko ang lahat ng mayroon ako. Kahit na ang perang hiniram ko sa sarili kong ama para suportahan ang pamilyang ito at bayaran ang mga utang. Ngunit ang tanging natanggap kong kapalit ay mga banayad na psikolohikal na manipulasyon at isang pang-araw-araw na dula-dulaan ng kahirapan. Gayunpaman, ang aking katatagan bilang isang babae at ang aking karangalan bilang isang lingkod bayan ay hindi ako hinayaang sumuko o gumuho. Sinasabi ko sa aking sarili na dapat akong maging malakas, na dapat kong tuparin ang aking tungkulin bilang manugang upang maharap ko ang aking konsensya at ang alaala ng aking asawa. Ngunit ang aking rasyonal na panig ay nagsimula nang makapansin ng napakalaking bita sa hindi malinaw na daloy ng pera at sa mga kahina-hinalang gastusin ng pamilya. Ang hikbing aking biyenan ay humalo sa nakarekot na pagdarasal ng rosaryo mula sa isang maliit na radyo sa sulok na lumilikha ngang isang nakakagambala at mapangaping ingay. Pinanut ko ng tulala ang mga apoy ng kandila. Ang natutunaw na pakit na pumapata sa malamig na mantel ay tila sumisimbolo kung paano ang aking huling pata ng pananampalataya ay naubos hanggang sa maglaho nang matapos ang seremonya. Ibinalik ako ngang aking abalang trabaho sa istasyon sa aking pang-araw-araw na gawain. Ngunit ang anino ng luma at madilim na bahay na iyon sa Sampaloc ay patuloy na bumubuntot sa akin. Tuwing umaga, bago ko isuot ang aking uniforme at lumabas sa Negrama Pinto, hinaharap ko ang isang listahan ng magastusin.
and kuryente. Ang tubig, ang pakain ng lahat, at ang mga napapautang sa aking hipak, ang pang-araw-araw. Napasensyang ito ay dahan-dahang umubos sa akin. Nilalamon ang lakas ng isang 30 taong gulang na babae bilang isang veteranong investigador sa homicide. Sanay akong harapin ang mga marahas na kriminal. Ngunit sa pagtawid ko sa pintuan ng bahay na iyon, kailangan kong maging isang sunod-sunurang manugang. Napasan-pasan ang lahat ng kasalanan at utang ng yumaw. Ang matinding pakakaibang ito ay minsan nang iwan sa akin na pagod isang hapon. Dahil sa biglaang pakansalangang isang pulong sa chemcrame. Umuwi ako 2 oras na mas maaga kaysa sa karaniwan. Ang aking tahimik na mga hakbang bilang isang pulis ay hindi gumawa ng kahit anong ingay habang umaakyat sa lumang hagdan ng gawa sa kahoy. Pagdaan ko sa silid ni Lutze, pinahintulutan akong bahagyang bukas na pinto na makita ang isang eksenang nagbubunyag. Nakatayo si Lucy sa harap ng salamin. Buong, pahangang hawak ang isang makintab na bak na gawa sa balat ng buwaya. Ang metal na logo ay kumikinang sa ilalim ng ila. Ang aking sanay na mga mata na nakapagbuwag na ng ilang mga smuggling network ng mga luxury goods ay agad na nakilala na ang perpektong tahi, ang tekstura ng balat, at ang walang kapintasang istruktura ay hindi galing sa isang murang imitasyon. Ito ay isang limitadong edisyon na Hermes bag na nakakahalaga ng higit sa 1,000,000 piso. Bahagyang umingit ang pinto dahil sa isang ihip ng hangin. Nagulat si Lucy at sa sobrang takot ay itinago ang bag sa pinakamalalim na bahagi na aparador. Nang matuklasan niya akong nakatayo sa pintuan, nawala ang dugo sa kanyang muka. Nautal siya sa sobrang kaba. Ate. Kailan ka dumating hindi? Kita narinig na pumasok. Ginulat mo ako. Pumasok ako ng tuluyan sa silid at itinuon ang aking tingin sa biglang sarang aparador. Nagtanong ako sa isang kaswal na tono, yung bag kanina. Saan mo nakuha ang ganda? Ngumiti si Lucy ng pilit. Pinipilipit ang kanyang kamay sa kaba. Sinubukan niyang magdahilan. Yung bag. Pagkalang, yon na binili ko online. Ilang dang piso lang sa Green Hills. Maraming ganonen dun. Binili ko lang para may magamit kapag lumalabas kami menea, kaibigan ko. Saan naman ako kukuha nga pera para sa isang tunay na designer bag? Sinuri ko ang mga hindi mapakaling matangang aking hipak. Hindi pinalampas kahit ang pinakamali na panginginik ng kanyang ngakalamnan sa mukha. Ang aking instinct bilang investigador ay nagpaaktibo sa lahat ng alarma sa aking isipan. Paano magkakaroon ang isang estudyante sa kolehiyo na hindi pa nakakapagtapos at humihingi sa akin kahit pamasahe? Nga, isa sa mga pinakamahal na bag sa mundo kahit na ito ay isang dekalidad na replika. Makakahalaga pa rin ito nga, libo-libo. Nawala, paring katuturan. Wala na akong sinabi pa. Tumango ako ng tahimik at tumalikot. Ngunit ang butil, ang pagdududa, ay malalim nang nakaugat. Hindi doon natapos ang mga kakatwang bagay. Ilang araw pagkatapos, sa dapit hapon, habang kinukuha ko ang mga sinampay sa trasa sa ikatlong palapak, sumilip ako sa abandonadong likot bahay.
ang aking biyenan na nakukulong sa kamabuong araw at nagdadahilan ng kanyang malalang tuberkulosis ay nagtatago sa lilim mong pader. Tumingin siya sa paligid. Nagsindi ng lighter at humitit ng malalim sa isang sigarilyo. Salamat sa kislap na apoy sa dilim. Malinaw kung nakita ang mamahaling gintong kahon. Iyon ay mga imported na Davidoff na sigarilyo na may pinakamatas na kalidad. Isang luho na nakalaan para sa mga elite. Na ang isang kaha ay katumbas ng 3 araw na sahod ng isang ordinaryong manggagawa. Ang parehong lalaki na kaninang umaga na umubo ng malakas at may hawa na isang mangkok ng malapnaw na sopas ay nagrereklamo na walang pera para sa gamot. Ngayon ay tahimik na nag-enjoy ng isang sobrang mamahaling produkto sa dilim. Nanigas ako sa dilim ng trasa. Ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa aking mukha. Ngunit hindi ito kasing lamig ngang katotohanang nagsisimula ng mabunyag sa aking mamata. Ang makontradiksyon at kasinungalingan sa pagitan nga, mga salita at gawa ng aking mga biyenan ay parang matutulis na patalim na nagbubukas ng hindi na maayos na gabitak sa pader ng tiwala na pinahirapan kong itayo sa loop ng 5 taon. Hindi ako naktepat na kahit isang sentimo para pakainin ang pamilyang ito. Nang ibigay ko ang lahat ng aking iPhone para bayaran ang utang ni Alex at iligtas ang karangalan ng kanilang apelyido. Hindi ko kailanman binilang. Ngunit ang matuklasan na ginagawa nila akong isang tangang makinangang pera para tustusan ang kanilang kasakiman at pagkukunwari ay isang bagay na hindi ko palalampasin. Madaling araw na, at ang 3 palapa na bahay ay nababalot sa isang nakabibinging katahimikan. Nakatulala pa rin ako sa aking mesa. Ang ilaw mula sa lampara ay nagbibigay liwanag sa aking malamig at naguguluhang mukha. Pinilit ako ngang aking isipan bilang pulis na suriin ang bawat detalye. Ang kahina-hinalang malinis na pakalugingang kumpanya ni Alex 5 taon na ang nakalipas. Ang daloy nga, kapital na naglaho ng walang bakas. At ang kakaibang, kalmadong ipinakita nga aking mabiyenan nang mawala ang kanilang panganay na anak. Lahat ay nagtutukma na parang huling piraso ngang isang madilim na palaisipan. Ang balangkas ng isang malawakang pandaraya ay malinaw na nabubuo. Tumadyo ako. Lumapit sa bintana at tumingin sa madilim at walang taong eskinita. Eksaktong 1:00 na madaling araw. Ang ingay ng motor nga isang motorsiklo ay bumasak sa katahimikan at huminto sa tapat ng bahay sa siwang ng kurtina. Nakita ko si Lucy na dahan-dahang binubuksan ang pinto. Isang rider ang nakabot sa kanya ngang isang pakete na balot sa itim na tape. Sa ilalim na, malamlam na, ilaw na poste. Ang muhangang eking hipa ay nakpapakita ngang matinding tensyon. Kinakabahan siyang tumingin sa makabilang panik na parabang may nakmamasit sa kanya. Pumirma siya sa resibo. Niyakap ang pakete. At tumakbo papasok. Isinasara ang pinto. Nananatili akong nakakapit sa bintana sa dilim. Piti na ang aking makabuko sa sobrang higpit. Ang aking mga mata ay naging malamig at walang awa, kinaumagahan. Kahit ang maningning na sikat ng araw ay hindi magawang tumagos sa makakapal na kurtina ng opisina ng aking ama.
Si Antonio, kahit retirado na, ay taglay pa rin ang nakakatakot na presensya ng isang police general. Ang kanyang mga mata na kasing talas ng isang agila ay tila kayang basahin ang mga lihim ng mundo. Pagpasok ko, ang pamilyar na amoy ngangsa at lumang mga dokumento ay bumalot sa akin. Nabibigay na panandaliang ginhawa mula sa nakakasakal na kapaligiran ng bahay ng aking mabiyenan. Kalmadong itinula ng aking ama ang isang tasa at mainit na tsaa patungo sa akin. Nang makita ang maitim na bilog sa ilalim ng aking nga mata. Napuno ng lungkot ang kanyang tingin. Ang pagod ng kanyang kaysa isang anak ay palaging parang isang punya sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang itinambol ang kanyang mga daliri sa isang makapal na asul na folder. Ang kanyang malalim at may autoridad na boses ay bumasak sa katahimikan. Isabel, hindi kita tinawag ngayon bilang ama. Gusto kitang kausapin bilang isang pulis sa kapwa-pulis tungkol sa isang kaso na may mga palatandaan na napakabigat na krimen. Nanigas ako. Ang instinct ko bilang investigador sa omiside ay pumiga sa aking dibdib nang makita ang folder. Nakaroon ako nga masamang kutob. Binuksan ngang aking ama ang unang pahina at idinulas sa akin ang ilang komplikadong bank statement at mga diagram nga daloy ngang pera. Ang numero ay sumasayaw sa harap ng aking mga mata. Nagsalita ang aking ama ng may buong linaw. Tingnan mo ang account na nakapangalan sa hipak mo. Si Lutzi, sa nakalipas na 3 taon. Ang kabuang halaga ng mga transaksyon na pumasok sa kanyang personal na mga account ay lumampas sa 400 milyong piso. Lahat ay winidraw bilang cash o inilipat sa ibang bansa. Partikular sa mga peking kumpanya sa mga tax haven tulad ng Cayman Islands. Nang makita ang mga numerong nakalimbak, nanlaki ang aking mga mata. Ang mamahaling hermesbak at ang itim na pakita sa hating habi ay perpektong naktakma sa aking isipan. Inilipat ngang aking ama ang susunod na pahina. Iyon ang financial report ng kumpanya ng aking asawa bago ito nagdeklara ng pakalugi. Naging mabangis ang tingin ng aking ama. Ang kanyang boses ay tumatagos na parang isang scalpel na humihiwa sa katotohanan. Ang pakalugi ni Alex 5 taon na ang nakalipas ay puno ngang irregularidad. Mga ari-arian, makinarya, at kahit ang mga bodega. Lahat ay malinis na naglaho. Walang natirang anumang mahalaga na maaring kunin ng korte para bayaran ang mga nakpautang. Ito ay isang perpektong isinagawang pag-alis ng mga ari-arian ng isang taong may malalim na kaalaman sa batas ng kalakalan at pananalapi. Pakiramdam ko ay libu-libong karayom ang tumusok sa aking dibdib. Isang marahas na labanan ang sumiklap sa aking kalooban sa pagitan ng aking pagmamahal sa pamilya at ng aking tungkulin bilang isang alagad ng batas. Sa loob ngang 5 taon, nabuhay ako na may bula na pananampalataya sa aming kasal. Iginagalang ko ang alaala ng yumaw. Nagpakahirap ako sa pagbabayad ngang kanyang mga utang. Naniniwala na siya ay isang biktima lamang ngang kabiguan sa negosyo. Ayokong maniwala. Ayokong tanggapin na ang mga taong tinawag kong nanay at ate ay ginagamit ako sa pinakamalupit na paraan.
na araw-araw silang umarte na mahirap at may sakit habang nililipat ang aking sahod at iPhone. Sentimo sa bawat sentimo, gayon paman. Ang matibay na lohika ng aking ama, isang veterano sa investigasyon ng krimen. At ang mga hindi may kakailang ebidensya ay nagbigay nga huling dago sa aking katigasan ng ulo. Itinas ko ang bank statement na nanginginig ang mga kamay. Ang makumpanyang ginamit para sa money laundering ay konektado sa madating kasosyo sa negosyo ni Alex. Isang hindi nakikitang ngunit hindi may kakailang network ang dahan-dahang lumalabas sa liwanag. Tumingin ako sa aking ama at sinubukang magsalita. Pinipili na mapanatili ang katatagan na inihingi aking uniform, tie. Hindi kaya galing lang ang perang ito sa isang online business ni Lucy o sa ibang investment na ayaw lang niyang sabihin sa atin. Bahagyang bumuntong hininga ang aking ama. Lumapit at ipinatong ang kanyang mainit at matata na kamay sa aking balikat. Ang kabaksikan sa kanyang mamata ay napalitan ng pag-unawa at pagnanais na protektahan. Alam niya na ang kanyang anak ay may napakalaking puso. Iyon mismo ang pakiramdam ng tungkulin at katapatan ang nagpanatili sa akin na nakatali sa lunggang ng kasinungalingan sa loop ng 5 taon. Tumingin siya sa aking mga mata. At pinutol niya ang aking huling dahilan gamit ang isang boses na parang isang hato. Sana nga nakakamali ka, Isabel. Bilang isang ama, buong puso kong ninanais na hindi naging biktima ang anak ko sa ganito kalagim na panloloko. Ngunit ang 40 taon kong pakikipaglaban sa krimen ay nagsasabi sa akin ng iba, ang bahay na iyon ay hindi isang tahanan. Ito ang punong tanggapan ng isang organisasyong kriminal. Ito ay isang hintuan para sa maruming pera at ang mga kriminal ay nagtatago sa likod ng maskarang mga biktima. Kailangan mo ng magizing. Kung hindi, ang plakang dinadala mo sa iyong dibdib ay madudungisan dahil sa mga walang hiyang iyon habang papalabas ng bahay na aking ama. Ang sasakyan ay sumuong sa nakakasakal na init at trapiko ng Maynila. Ngunit ang hangin sa lupeng sasakyan ay nagyelo. Nakaupo sa upuan ng pasahero. Kinayum ko ang aking makakamaw nang napakahigpit na namuti na ang aking makabuko. Ang milyon-milyong piso sa classified na file ay paikot-ikot sa aking isipan. Huminto ang sasakyan sa harap ngang marangyang lobby ngang Luke's Medical Center. Iminungkahi nga aking ama na. Dumaan muna kami dahil isang dating kasamahan na nakasama niya sa libu-libong laban ay naka-confine doon. Humugot ako ngang malalim na hininga at sinubukang alisin sa aking isipan ang madidilim na pag-isip tungkol sa aking biyenan. Inayos ko ang kuwelyo ng aking damit at sinundan ang matikas na tindig ng aking ama patungo sa lobi. Na maliwanag at may amoy eng sa hiwang tonglad. Matapos ang halos 1 oras na pagupo sa tabing kama. Nasasaksihan ang mainit na pagkikita na 2 matandang pulis. Lumabas ako sandali sa pasilyo para sumagap nege sa sariwang hangin. Pakiramdam ko ay may mabigat na nakadagan sa aking dibdib. Nang lumabas ang aking ama sa likod ko. Handa nang tapikin ang aking balikat para pagaanin ang aking loop. Bigla akong natihilan.
Nanigas ang bukong katawan sa gitna ng pasilyo ng VIP maternity floor. Sa pakliko sa kanto, isang grupo nga, tao ang lumitaw na hindi ko maaring pakamalan. Kahit nakapikit, makikilala ko sila. Ang tamad kong hipak. Si Lutze ay nagmamadaling naglalakad dala ang isang mamahaling basket na regalo. Ito ang uri ng eksklusibong basket na inialok lamang sa mga ina sa pinakamagagandang pribadong ospital. Sa likod niya ay ang aking mabiyenan. Ang parehong mga tao na hanggang kahapon ay nagrereklamo mula sa kama na walang pera para sa gamot. Ngayon, pareho silang may bitbit ng mga bag ng gamit para sa bagong silang nasanggol mula sa mga mamahaling butik. Ngunit ang nakapatihil sa akin ay hindi ang mamam